Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pagdiriwang sa banal na misa. Welcome din po sa inyong pagbisita dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon din, wini-welcome natin ang ating mga kapatid na kasama natin online. Sabayan niyo po kami sa ating panalangin, sa ating mga kahilingan, sa ating mga pasasalamat at paghingi ng tawad sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ating isama sa misang ito lahat ng may mga kahilingan ng kagalingan mula sa pangangatawang at sa espiritual, sa puso, sa isipan at sa kanilang pamilya. Gayon din naman, isama natin ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na may mga karamdaman at yung mga nasa ospital. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Roque upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal. Ipagkaloob mong kami pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kaniyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kaniyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, o ibinalot sa lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilipag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng halaman sa parang.
lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay isang ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ng iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda, at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng porselas sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binagyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinatungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo ay pinong lino, piling seda at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo ay yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan ang langis na iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting ginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot, at ang sarili mo ay ipinangkin sa lahat ng iyong makita. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo noong ikaw ay bata pa. Ngayon, ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipinatawad ko ang lahat ng iyong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kaniyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan, nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ay pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkakagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Gayon Father. din po sa ating mga kapatid online. Magandang umaga sa inyo. Narinig natin sa unang pagbasa ang napakagandang love story mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay isang biyaya ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos na dapat nating palaganapin. Isang biyaya ng Diyos na dapat natin bigyang pagpapahalaga. Kaya naman sa ating ebanghelyo ay tumutukoy ito sa pagsasama ng mag-asawa. At sa tangkang pagsilo kay Jesus, tinanong siya ng mga Pariseo, nang nais ay sirain lamang ang katuruan ni Jesus sa mga nananampalataya sa Kanya. Sabi nila, maaari bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? At sumagot si Jesus, mula pa noong una, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae at sila ay magsasama. Ang lalaki ay hihiwalay sa kanyang mga magulang. Ang mga babae ay hiwalay sa kanilang mga magulang. Magsasama sila bilang mag-asawa at walang kahit na sinong tao ang makapaghihiwalay nito. Sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo, tinanong at sinabi ng mga Pariseo, bakit pinag-utos ni Moises na maaring makipaghiwalay ang lalaki sa kanyang asawa basta mayroong kasulatan?
Sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, na kahit anong gawin ng propetang si Moises, na sundin ang kalooban ng Diyos, ay patuloy pa rin kayong hindi sumusunod sa Kanya. Kaya upang mabigyan ng babala ang babae, upang mabigyan ng proteksyon ang babae, kailangan sulatan upang makapaghanda para hindi naman kaawa-awa na basta na lamang nawala ang kanyang asawang lalaki. Ngunit hindi gayon ang sa pasimula, sabi ni Jesus, sapagkat nilikha ng Diyos ang mag-asawa at sinabi ng Diyos, sinabi ni Kristo sa mga Pariseo, ngunit hindi lahat ay nakatatanggap ng biyaya ng pag-aasawa. Yung ilan ay biniyayaan ayon sa kalooban ng Diyos. Yung iba naman ay dahil sa kagagawan ng iba. Bakit? Maaaring may third party, dahilan upang masira ang kanilang pamilya. May mga taong ang nais lamang ay sirain ang pamilya dahil sasabihin sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit, tama ba na ipaglaban ng isang pag-ibig gayong nakasisira ng buhay ng isang pamilya? At sa huli, sinabi ni Jesus, may iba na hindi mag-aasawa para sa kaharian ng Diyos, para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, lalo't higit sa panahon natin ngayon, malaking usapin ang tungkol sa paghihiwalay. Malaking usapin sa ating bansa ang issue ng divorce, lalo na bilang simbahan. At narinig natin, kapag mayroong kasal, ito rin ang halos binabasa upang ipaalala sa mag-asawa na sila ay pinagbuklod at pinagkaisa, pinoprotektahan ng ating pananampalataya ng salita ng Diyos, ang sanctity ng isang pamilya. Kaya hot issue sa ating bansa ang divorce. Iyon ang paninindigan ni Kristo sa ating salita, sa ating mabuting balita. Ngunit ang ating simbahan sa kasalukuyan ay nananatili sa parehong pananampalataya at paninindigan. Kaya kahit sabihin natin na ang Pilipinas at ang Vatican City na lamang ang natitirang walang divorce, hindi nangangahulugang ang lahat ng bansang mayroong divorce na mayroong Katoliko ay ayon ang simbahan, mananatili ang kanyang paninindigan. Gayunpaman, nirerespeto ng simbahan ang anumang desisyon ng isang tao, ang desisyon ng isang institusyon, ng isang pamahalaan. Ngunit mananatili ang katuruan ng inang simbahan. Sapagkat nagiging bahagi ng moral na responsibilidad ng simbahan ang patuloy na ituro ito kahit salungatin, kahit desisyon ng isang individual, mananatili ang kanyang paninindigan, mananatili ang kanyang pananampalataya. Ngunit nasa atin, nasa inyo, nasa pamahalaan ang desisyon ng bawat isa. Kaya wag nating sabihin na ayaw ng simbahan o basta na lamang ayaw ng simbahan ang isang diborsyo at mananatiling ayaw kahit na ba mayroong sitwasyon sa isang tao. Sinasabi ng simbahan, mga kapatid, na hindi ito pumapayag dahil sa kanyang moral na paninindigan at pananampalataya na ating narinig mula kay Kristo. Kaya mananatili ang usaping ito at sinasabi sa atin ng ating mga obispo
na patuloy ang pakikipag-usap upang nang sa gayon makita kung ano talaga ang mas nakakatulong sa pangangailangan ng ating mamamayan. Kaya mga kapatid, tulad ni Kristo, siya din ay tinanong ng mga Pariseo. Ngayon, tinatanong tayo ng taong bayan, tinatanong tayo ng mananampalataya. Kini-question tayo ng ibang pananampalataya o ibang sekta. Hindi natin sila hinihindian, bagamat mananatili ang paninindigan at turo ng simbahan laban sa usaping ito. Sapagkat tulad ng ating ipinagdiriwang na santo na si San Roque, sa kanyang pamumuhay sa pagsunod kay Kristo, ibinahagi ang lahat ng yaman sa mahihirap, nagkasakit, at tanging kung makikita ninyo, imahe ng isang aso ang nagdadala ng pagkain sa kanya sa ilang, sapagkat hindi na siya maaaring pumunta sa maraming tao para tumulong at manggamot, sapagkat nakakahawa ang kanyang sakit. Gayunpaman, nanatili siya sa pagsunod sa kalooban ni Kristo. Ang mga bagay na ito ang siya nawa natin ding sundin sa ating buhay. Ang ganito rin sana, tulad ni San Roque, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pinakamahalaga na ating gawin sa ating buhay pananampalataya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Ngayong si San Roque ay aming ginugunita at ipinagkaloob mong kaming pinalaya sa hadlang na makalupa at tanging sa iyo lamang maging mariwasa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay maganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
na siyang nagmulat sa bulang, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, tanang mga relihiyoso at relihiyosa at ng sambayanang sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Roque at Santo Padre Pio, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magdiriwang ang hari, ang Diyos, siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit akong buong galang. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Roque na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito sa pambansang dambana, kami po'y nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito.
Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mangyari lamang po ilabas ang mga nais pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misang ito. Maraming salamat sa iyong pagpunta dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na nasa online sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umagang ito. Maraming salamat din po sa lahat ng mga naglingkod sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ano man ang inyong mga gawain na sa natitirang oras sa araw na ito, naway basbasan pa kayo ng Panginoong Jesucristo, lalo tigit ang inyong pag-uwi sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Ang inyong kalusugan naway palakasin pa ng Diyos, ang inyong hanap buhay. Gayon din ang inyong mga kahilingan sa karamdaman, sa pagpapagaling nito. Gayon din sa mga magta-travel at magte-take ng mga exams, naway sa tulong ni Santo Padre Pio, kayo ay gawaran ng pagpapala at basbas ng ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.